Ikinalungkot ni dating Environment Secretary Gina Lopez ang pagputol sa libo-libong mga puno sa isang minahan sa Brooks Point, Palawan. Ang ilan daw sa mga puno, siglo na ang tanda. Pero giit ng may-ari ng minahan, may kaukulang permit ang pagputol sa mga puno. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Alam mo, Ma'am Jess, bukod sa pagkalungkot, talagang nagagalit na nga itong si dating Secretary Lopez sa ating panayam sa kanya ngayong hapon dahil doon sa pagpipilit daw nitong mining company na magtayo nga ng mining doon sa nasabing lugar na ayon sa kanya ay nakapanghihinayang daw dahil hindi lamang daw environment ang masisira dahil kawawa pa rin daw ang mga komunidad na nakatira doon. Nangingilid ang luha ni dating DENR Secretary Gina Lopez habang ipinapahayag ang kanya raw labis na pagkadismaya sa pagputol ng libo-libong mga puno sa Brooks Point sa Palawan. Ang tinutukoy ni Lopez ay hindi basta-bastang puno, kundi siglo na raw ang tanda. When you cut thousands of 100-year-old trees, no? Yeah, that's masakit. I mean, how can you replace that, no? Hard, no? Yeah. How can you replace that? You wait another 100 years? Sa mga litratong ito na ipinost ng dating kalihim sa kanyang Facebook account, makikita ang mga pinutol na puno na hindi mayakap ng tao sa laki. Mga punong ani Lopez ay bumubuhay sa komunidad sa lugar. Garapalan di umano ang paglabag ng mga minahan na ayon kay Lopez, ni wala namang permit. I canceled na nga the ECC. You know, and then they just do it 2 days after. So even the mayor was not allowed to go in. They used unregistered chainsaws. Talagang garapal, no? Like really, really bad. Really bad. They have no permit. Why would they do something like that now without permit? Sa galit ni Lopez, muli niyang hinamon ang mga mambabatas lalo na raw ang mga gumisa sa kanya sa commission on appointment. There's selectivity with using the law and using the legalistic whatever. Why don't they talk about the rights of the farmers here with the same passion that they're saying I'm violating due process? Why is it selective only to the mining companies? Payo niya kay DENR Secretary Roy Cimatu, huwag hayaang malabag ang konstitusyon. Apela rin niya maging sa Pangulo, bigyang prioridad din sana ang kalikasan, gaya ng pagbibigay importansya sa laban sa droga. Sa isang pahayag, sinabi ng Global Ferro-Nickel Holdings Incorporated, ang affiliate ng Ipila Nickel Corporation ang nagmamay-ari ng minahan sa Brooks Point na may kaukulang permit ang pagputol ng mga puno. Ang kanselasyon daw ng ECC ay subject naman daw ng motion for reconsideration. Patuloy namin kinukuha ang panig ng DENR. Since cancel yung ECC, sinulatan po ng ating tanggapan dito sa Penro, Palawan na i-stop o itigil muna nila yung plano nilang pagkakating until such time na may kaliwanagan yung ECC nila na inapila doon sa office ng ating DENR Secretary. Nauna nang sinabi ng Brooks Point Mayor Jean Feliciano kay Lopez na dapat na ipakulong ang mga responsable sa iligal na pagmimina. Kaya hamon niya kay Finance Secretary Sonny Dominguez, patunayang tama ang sinasabi nitong malaking tulong ang pagmimina sa ekonomiya, gayong nasasagasaan naman ito ang kalikasan. Prove it that the extractive industry is far better than taking care of our environment. Who benefits from the extractive industry? Less than 1% of the population, less than 1%. And that's his idea of the economy coming up, to kill our natural sources, our rivers, our streams for 1% of the population. Yeah. Wala pang tugon dito si Secretary Dominguez. Ma'am Jess, sa panig naman ng LGU, makailang beses na rin nilang sinabi na gagawin daw nila ang lahat, maharang lang o hindi lamang matuloy itong balak ang pagtatayo ng minahan doon sa Brooks Point. Ayon na rin mismo yan sa mayor ng Brooks Point na si Mayor Feliciano. Ma'am Jess. Lumalabas, Marisol, kahit yung local government unit, yung mayor mismo, powerless sa nangyari. Parang pinutol yung ilang libong mga puno na pagkatanda-tanda na sa napakalaking area, walang nagawa yung mayor, hindi raw nakapasok dun sa area. Ganun na nga lumalabas ngayon, Jessica, dahil ilang beses daw sila nag-attempt doon, may kasama pa raw ng mga pulis, pero hindi raw talaga sila pinayagan. In fact, ang sinasabi nga nito, nag-rally na rin sila doon. Pero there was one time daw, Ma'am Jess, na napayagan daw silang pumasok doon. Ito yung talagang galit na raw sila. Nag-rally na sila kasama yung mga community. That's the time na nakapasok daw sila doon. Kung
saan meron daw silang mga nakita na mga trabahador doon na nasa around 8 na tao, yun ang kanilang pinatawag. Pero ilang attempts daw ang ginawa talaga nila noon at doon daw na-find out ni Mayor na nakapagputol nga sila ng mga puno na hindi naman daw sila nagbigay ng permit at kahit yung mga chainsaw na ginamit, wala rin daw kaukulang permit mula sa kanila. Kaya nga, ang sabi rin nitong si Secretary Lopez, base na rin, dating Secretary Lopez, base na rin doon sa kanilang pag-uusap ni Mayor Feliciano, maging ang tulong ni General Bato, kanila na rin daw hihilingin dahil mukha daw talagang nagmamatigas itong mining corporation doon dahil kahit daw ang mga authority at no less than the local mayor there, talagang hindi inaalaw doon sa area na yon, Jessica. And I understand yung uri ng mga puno na pinutol, ito yung ipil, no? Endemic yan sa Palawan, napakagandang uri ng kahoy niyan. Ang mahirap dyan, paano mo nga mapapalitan itong mga punong ito, no? Na pagkarami-rami pa naman. Sinabi ba nung kumpanya ng minahan kung bakit nila pinutol yung mga puno? Kung existing na sila, may operations na ba sila? Bakit kinailangan pa nila na putulin itong mga puno? Anong gagawin sana nila dun sa area? Marisol? Unfortunately, Ma'am Jess, hindi natin sila nakapanayam pero sa kanilang statement na ibinigay, ang sinasabi lamang nila ay nabigyan sila ng permit. In fact, sa pinadala nila sa atin, July 2016 ang kanilang permit at ayon sa kanila ay kinancel na ito but since naka-appeal ito for motion for reconsideration, pwede nila itong ituloy. Ang pagkakaintindi natin, Ma'am Jess, kaya nagpuputol sila ng puno kasi kumbaga part ito ng tinatawag nilang clearing operation. May mga heavy equipment na rin doon dahil kumbaga they are already starting to build. Magtatayo na nga daw sila nitong more than 3 billion worth na investment doon, Jessica. So, mag-uumpisa pa lamang sila, kaya nagputol sila ng mga puno para nga doon maklear na yung area para makapagtayo na sila ng mga construction nila doon, Jessica. Oh, so malamang pinutol nila yung mga puno para makapagmina na sila kasi paano nga naman nila ma-extract yung gusto nilang kunin doon kung may mga sagabal na puno, no? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.